Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Friday morning sa ating lahat. 4 days ago, napag-aralan natin ng pagkakasunod-sunod. Bakit tayo nakakaramdam at natetempt na magkasala? Bakit gusto ng Panginoon na takbuhan, layuan, iwasan ang kasalanan? And then later on, napag-aralan natin mga kapatid, is noong Wednesday ay bukod kahapon na paano natin maintindihan ng lubos? How can we really understand the truth about God? Okay? At yung pinag-aralan natin last Wednesday is very powerful to us na ang sabi ng Panginoon Diyos ay paano ba tayo pinalaya? What does it mean to be set free in Christ? So hindi niyo ba napapansin? It is a series na dire-diretso that leads us to what? To Jesus Christ. Bakit tayo nakakaramdam na magkasala? Why do we still have the feeling of sin? And then why does God wants us to be set free from evil? And then yung pangatlong araw natin is yung bakit gusto ni Lord na tayo, ano bang ibig sabihin pagka tayo napalaya sa buhay na makasalanan? And then kahapon pinag-aralan natin, ano ba ang katotohanan na dapat nating maintindihan? What are the truths that we need to know about God? And that was very powerful. We have to know the truth about God Himself. We need to know the truth about ourselves. And we need to know the truth about other people. Kasi importante mga kapatid, importanteng maintindihan natin. Hindi ko pwedeng ituro sa inyo yung lesson 4 na hindi natin pinagdadaanan yung lesson 1 and 2. And today mga kapatid, ang tanong sa atin is ito What does the Holy Bible says about, does God consider loyalty an important character in His people? Does God consider loyalty an important character in His people? Bakit importante sa Panginoon Diyos yung salitang loyalty? In Tagalog, katapatan. Bakit importante ang pagiging tapat, ang pagiging loyal ng isang anak ng Diyos? Okay. Nung panahon na tayo'y nagkakasala, kahit pa sabihin mong tumanggap na tayo, even if you say that you already accepted the Lord Jesus Christ in your life, but there are so many times and so many ways and so many circumstances that we feel to sin. Kahit pa alam nating mali. Bakit natin nagagawa? And then it elevated na sinabi talaga ni Lord, you have to be set free from evil. And then we have learned na pinalaya na tayo. We have been set free from the bondage of sin by the Lord Jesus Christ. And then natutunan natin, paano ba talaga, hindi niyo ba nakikita yung development? Can you see the progress of the message that we are learning today? Ngayon, as we conclude the series, mga kapatid, it develops loyalty. It develops our loyalty sa Panginoon Diyos. Kasi dapat nating matandaan, kahit hindi tayo loyal, kahit hindi tayo tapat sa Panginoon Diyos, si Lord laging tapat sa atin. Can I see an amen to that? How many of you believe na kahit hindi ka tapat kay Lord, si Lord tapat sa atin? Many of us, if we will just be honest, I will not exclude myself because so many times we are unloyal o hindi tayo loyal, hindi tayo tapat, unfaithful tayo sa Panginoon Diyos. Pero alam niyo ba na faithfulness and loyalty to God is one of the characters of a Christian that needs to be exercised, that needs to be implemented, that needs to be applied in our life? Ang katapatan ng isang Kristiyano. Now, let's bring this into a logical truth. Let's bring this para mai-apply natin. Kasi pag masyado natin ginawang biblical ito, ang foundation natin is biblical, pero ang tanong, paano natin ina-apply sa buhay natin? Makinig tayong lahat. Ang ating biblical foundation for this verse is coming from the book of Ruth.
chapter 1, verse 16 to 17. The book of Ruth, chapter 1, verse 16 to 17. But Ruth replied, "Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me." Let's read it in Tagalog. Okay? Para mas lalo nating maintindihan. Okay? Ngunit sinabi ni Ruth, "Wag mo akong pakiusapan, nakita'y aking iwan. O talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta, ay doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira, ay doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan. At ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamatay, ay doon ako mamamatay. At doon ako ililibing. Gayon nawa ang gawin ng Panginoon sa akin at higit pa, kahit na ihiwalay ako ng kamatayan sa iyo." Thank you, Lord God, for your powerful word. Anoint me, in Jesus' name, amen. The verse that we have read, mga kapatid, will talk about our relationship with God. Our relationship with God is usually reflected in our relationship with other people. Ganun pala yun, Pastor. Yes, makinig kayong lahat ha. Yung relationship natin sa Panginoon Diyos, kadalasan ito ay nagre-reflect sa ating relationship, sa ating pakikisama, sa ating pagmamahal sa ating kapwa. The more we are loyal to God, okay? The more natapat tayo sa Panginoon Diyos, the more we are loyal to be with our friends, to be with our family members. Yes, huwag niyong kakalimutan that the two great commandments of the Lord to each and every one of us is loving God, loving people. Bakit hindi nilagay sa gitna yung loving God, loving ourselves, and loving people? Bakit? Because our God is a God of relationship. The reason why God created us is for us to have fellowship with God and to have a relationship with the Lord. Hindi religion. Knowing God, serving God, is all about our relationship with God. Kaya hindi mo makikita yung love yourself eh. Even in the Bible, love others, loving people, serving God, serving people ang makikita natin. Because the more we are loyal to God, the more we are loyal to our friends and our family members, hindi yan aksidente. That's not an accident because God considers loyalty an important character. Kaya tayo tinuturuan, bakit tayo pinalaya ni Lord? Bakit tayo tinubos sa kasalanan ni Lord? Bakit ayaw ni Lord na magkasala tayo? Why does God wants us to reject sin in our life? Bakit gusto ni Lord na talikuran ng kasalanan? Pinoprotektahan niya tayo eh. And in that way, pag napapractice natin sa buhay natin, yung pagsunod kay Lord, anong nade-develop? Obedience, loyalty, faithfulness kay Lord. David thought it so important that he prayed. Alam ni David ito eh. Alam niyo ba pag binasa natin ang book of 1 Chronicles chapter 29 verse 19, when I was meditating, nasa book of Ruth ako mga kapatid sa aking devotion, kaya isinare ko ito sa inyo eh. And it hits me, sabi ko grabe ang katapatan nito ni Ruth. Kanino siya loyal? Yung kanyang mother-in-law. Sumama siya sa kanyang mother-in-law pabalik ng Israel. Okay? Kasi yung mother-in-law niya umalis. At yung isa do sa mga anak ng mother-in-law ni Ruth, napangasawa siya pero namatay. So silang dalawa na lang naiwang magbiyanan. Sumama siya sa kanyang mother-in-law. Nakita niyo yung loyalty ni Ruth sa kanyang mother-in-law.
Sabi niya, wag mong sabihin na layuan kita kasi sabi ng mother-in-law niya, babalik na ako dun sa aking hometown ha. Magkanya-kanya na tayo, bahala ka na sa buhay mo. You can have your life. Sabi niya, hindi, sasama ako sa iyo. Sasama ako sa iyo kasi si Ruth hindi naman siya Israelites. Kaya sabi ni Ruth sa kanya, yung Diyos mo, magiging Diyos ko na rin. Kung saan ka mamamatay, doon na rin ako mamamatay. Doon din ako ililibing. Ano sabi ni Ruth? Kahit na ihiwalay pa ako ng kamatayan sa iyo, kung saan ka pupunta doon ako kasi loyal ako sa iyo eh. Tapat ako sa iyo. Kung saan ka matitira, doon din ako titira. Sa ayaw mo't sa gusto, hindi mo ko maihihiwalay sa iyo. Kita mo yung word na sinabi niya rito, huwag mo akong pakiusapan na kita iiwan. Ibig sabihin yung mother-in-law niya, please lang, huwag ka na sumama sa akin. Hayaan mo na ako, magkaroon ka ng sarili mong buhay. Pero sabi niya, hindi, sasama ako sa iyo. Huwag mo akong pakiusapan. Every time you read the Bible and something hits you, that very powerful word, ang pinag-uusapan lagi ng Bible, ikaw at yung relationship mo kay Jesus Christ. Itong mga nababasa natin, mga types and shadows yan sa Old Testament. Pag sinabi nating types and shadows, nakatago dyan si Jesus Christ. So, ire-reflect mo ngayon sa iyo. Ano sinasabi ng verse na ito? And when I was reading the verse, it talks about loyalty. It talks about loyalty. It talks about faithfulness that no matter what happens, I will be with you. That no matter what happens, hindi kita iiwan. Ilan sa atin dito napangakuan yan very long time ago. Hindi kita iiwan. At may vows pa yan. May pangako pa yan. Ibibigay ko sa iyo ang langit at ang bituin. Hindi kita iiwan. Magsasama tayo hanggang wakas. At paggising mo isang umaga, wala na siya sa tabi mo. Ilan sa atin dito ang may ganyang pangyayari sa buhay? Kaya tayo nakikinig ngayon. That's why we are listening right now because we have to really learn the deep truth about loyalty. Bakit nga ba ang ilang tao, maraming tao, hindi naman natin nila lahat, why is it that so many people hindi loyal? Hindi tapat? Bakit? Kasi mahina ang foundation. Mahina ang foundation. Ano sabi natin kanina? The more we are loyal to God, the more loyal we are with our friends and with our family. Pag may takot ka sa Diyos, hindi ka basta-basta nagbibitaw ng pangako. Kasi alam mo na naririnig ng Diyos yung sinasabi mo. May takot ka sa Diyos. At kung tapat ka sa Diyos, hindi ka basta-basta nagsasalita ng padalos-dalos. Hindi ka basta-basta nagsasabi ng pangako na hindi mo naman kayang tuparin. It is not an accident, mga kapatid. O sabi ni Sister Lisa, walang forever. Si Lord lang ang forever sa atin. Amen. O sabi ni Dali, pangako, napako daw po, Pastor Bong. That's true. Because God considers loyalty an important character. Bakit? Alam niyo kung bakit? Kung sa Diyos hindi ka tapat, what more sa tao? Nakukuha natin? Simple lang eh. Kung sa Diyos hindi ka tapat, what more sa tao? Kaya ang taong may takot sa Diyos, hindi ka basta-basta nangangako ng hindi mo gagawin eh. Hindi ka nangangako ng hindi mo naman talaga alam kayang gawin. Bakit? Kasinungalingan yun eh. Pagsisinungaling yun. Yung mga ngako ka, next week, ganito tayo, tapos biglang mong babaguhin. Tapos biglang maiiba. Tapos alam mo namang hindi totoo, pero pinapangako mo, matakot ka sa Diyos. Matakot ka sa Diyos. Hindi maganda yung ganun. And even kay Lord, mangangako ka kay Lord, tapos hindi mo gagawin. If you fear God, if you know who really God is, si Lord pag sinabi niya, ginagawa niya. Kaya pag tayo is loyal kay Lord, tapat tayo kay Lord, nagiging tapat din tayo sa ating pananalita. Nagiging tapat din tayo sa ating kapwa. Ang ganda ng foundation na isang taong what? May takot sa Diyos. Tignan mo sabi ni David, 1 Chronicles 29:19, give to my son Solomon a perfect heart to keep your commandments,
your testimonies, and your statutes. Pinag-pray ni David yung anak niya eh. Bakit? Sabi ni David kay Lord, Lord, bigyan mo ng pusong tapat. Give my son Solomon a loyal heart. Kasi yung panalangin niya para kay Solomon, to keep your commandments. Sundin niya ang mga utos mo. Sundin niya ang mga testimonies. At yung mga panuntunan mo, tingnan mo sa Tagalog ha, bigyan mo si Solomon na aking anak ng sakdal na puso upang ingatan niya ang iyong mga utos, mga patotoo, mga batas, upang gawin ang lahat ng bagay na ito at upang itayo niya ang templo na siyang aking pinaghandaan. God wants us to remain loyal to Him. And He wants us to remain loyal to the people that He put in our lives. Nung binasa ko yung Ruth, 16 to 17 ng chapter 1. So I searched another one. Sino ba ang nanalangin? Sino ba ang may pusong tapat sa Panginoon? And then it leads me to the book of 1 Chronicles. Naalala ko, nga pala, si David nanalangin para sa anak niya. Saan nga ba yun? Hinanap ko siya. I searched for it. Ito. Even a faithful father, even a godly father, mga kapatid. A godly father was prayed for his son, mga kapatid. For example, si Jonathan, na anak ni King Saul, he remained loyal to David, even at the risk of his what? Of his own health and safety. 1 Samuel chapter 18 verse 4. Ano sabi ni Jonathan doon? Jonathan took off the robe that he was wearing, gave it to David, along with his tunic, and even his sword, his bow, and his belt. And even in the same book, 1 Samuel, taas ka lang na isang chapter 19, binalaan ni Jonathan si David. Sabi ni Jonathan kay David, papatayin ka ng tatay ko. Bago mag-umaga, umalis ka na, magtago ka na. Loyalty, faithfulness, tapat na kaibigan. Sarili niyang tatay yun. Alam niya papatayin si David. Sabi niya, umalis ka na dito. My father is looking to kill you. Importante yan, mga kapatid eh. Because Jonathan knows that David is anointed by God. Alam ni Jonathan na si David ang papalit sa tatay niya bilang hari. Nagselos ba siya? Hindi. Magkaibigan silang dalawa. Kung meron dapat magselos si Jonathan, sasabihin niya siguro na bakit siya magiging hari? Ako anak ni Saul. Pero ganun pa man. Because he knows that David is the anointed future king of Israel. Sinuportahan niya kasi bakit? Nirespeto niya ang Panginoon Diyos eh. It only means one thing. Even at the risk of his own health and safety, mga kapatid, there are many people who remain loyal. Lalong-lalo na sa mga taong ginagamit ng Diyos para sa kanila. In the New Testament, we can see a bond of loyalty between Apostle Paul and Barnabas. Itong dalawang magkaibigan na ito, disciple ni Paul si Barnabas, kahit na hindi sila nagkakasundo kung minsan, nag-aaway din yan. But they were used by God to change the course of the world for Christ. At kahit pa sabihin mong they don't agree with each other every time, but perhaps one of the most beautiful pictures of loyalty in Scripture, itong kay Ruth na ito. Yung ibang mga verses na binigay ko sa inyo, it just supports that it really happens. Nangyayari talaga, pero ibang klase ang katapatan nitong ni Ruth na ito sa kanyang mother-in-law. Loyalty, tandaan natin, let's make this as a point. Loyalty also demands trust. Ang pagiging tapat, nangangailangan talaga ng tiwala yan. Okay? Para maging tapat ang isang tao, sa isang tao, okay? O maging tapat tayo sa Panginoon Diyos, you should not have a room for deception or mistrust. Walang lokohan. Walang istiran. No room for deception. Ang sabi ng ating mga elders nung araw, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Naiiwasan yung mistrust.
At ang nagiging resulta, individuals, they remain loyal to one another. And they can relate at much deeper levels than the others. Pag tapat ka talaga, mas lalong lumalalim ang relationship ninyo. Alam mo yan taong yan kahit ganyan magsalita. Totoo yan. Totoo yan. He is a dependable person. As someone who is loyal is a dependable person. Anong goal natin dito? Kung minsan nagkakaroon tayo ng mga promises na talaga namang impossible to achieve, mga kapatid, iwasan na natin yan. Iwasan natin magsalita ng mga bagay na hindi natin kayang panindigan. Ano ba naman sabihin mo na hindi ko kaya yan? At least you become honest. Kasi loyalty, it demands trust. Paano magiging loyal sa iyo yung isang tao, yung kaibigan mo, yung kamag-anak mo, even yung asawa mo, kung walang tiwala sa iyo? Same thing. So ikaw, kailangan mo ng pagtiwalaan kanya para magtiwala sa iyo. Pero it's not the same thing with God. Kasi bakit? Hindi natin pwedeng questionin yung loyalty ni God eh. Since from the beginning, loyal na talaga si Lord sa atin. Ang tanong, ikaw, loyal ka ba kay Lord? Yung loyalty mo ba kay Lord, nandoon talaga. Importante yan. At the foundation of our faithfulness, the foundation of our being is depend upon our relationship with God. Kaya dyan palang masusukat mo na kung sa Diyos hindi siya loyal, what more sa iyo pa? Hindi ba? What more? Bakit? O gawin natin point number 2. Because disloyalty, it causes division. Especially among Christians. Loyal friends, they defend the other person and refuse to listen to what? Negativities. Oy, teka muna, hindi yata tama yan. Loyal friends, kaibigan ko yung sinasabihan nyo. Kaibigan ko yan, mga kapatid. At tignan mo yung mga kaibigan mong tapat sa'yo. Pag may sinabi hindi maganda sa'yo, ipagtatanggol ka niyan. Pero yung kaibigan mo na loyal lang pagkaharap ka, pero pag nakatalikod ka, kung ano yung ay ganun ba? Oo nga, ako rin ganyan. Hindi loyal, walang loyalty yung ganyan. A loyal person, mga kapatid, will never cause division. Inside the church, inside your friendship, inside your family, a loyal person will always build a strong foundation. Tandaan nyo yan. But disloyalty, it will cause division. A loyal person, he refused to listen to gossip. Pag chismis yan, ayokong pag-usapan yan. Pag negativity sa isang tao, wag natin pag-usapan, hindi maganda. Hindi maganda yon. Because it will lead to what? Division. It causes division. Kaya alam niyo maraming church nahahati, naghihiwa-hiwalay. Bakit? May mga disloyal eh. Number 1, disloyal kay Lord. Kaya pag yung disloyalty niya kay Lord, disloyalty sa pastor, disloyalty sa leaders ng simbahan, ano nangyayari? It causes division. That leads us to point number 3. Loyalty speaks the truth. Loyalty speaks the truth. A loyal person, ang isang taong tapat, he has a strong sense of responsibility. Dahil ang tunay na katapatan, genuine loyalty, is not built around circumstances. Yung loyalty, hindi mo lang nasusubukan pagdating ng mga bagay na may pagsubok, may circumstances, o kung ano yung nasa paligid niya, o kung gaano kasikat yung taong pinaglilingkuran niya, or out of his convenience. May mga tao kasing ganito eh. They are only loyal when they are convenient. Pero pag hindi na sila convenient, bumabaligtad na, nag-iiba na. Pag hindi na naaayon sa kagustuhan nila, ano yun? Ayoko na. Dito na ako sa kabila. Dito na ako. Wag ganun. Sabi nga, wag ganun, uy. Wag ganun, mga kapatid. A loyalty speaks the truth. Kailangan ng isang taong loyal may strong sense of responsibility regardless of the circumstances, regardless of his environment, regardless of his popularity, regardless of his convenience, nandun pa rin yung loyalty mo. Ito yung sinasabing in sickness and in health, magsasama tayo. Di ba ang sarap nung magkaibigan kayo na kahit sabihin mo na kamatis na lang ang ulam nyo, nandyan pa rin ako. Kahit
against the world. Kahit na anong sabihin nila sa atin, tol, kaibigan mo ako. Walang iwanan. Wala tayong iwanan. Alam ninyo, magpasalamat kayo sa Panginoon kung meron kayong tapat na kaibigan sa buhay nyo. Yung kaibigan ninyo na kahit na kinalaban na kayo, kinawawa na kayo, inatake kayo ng kahit sino pa, pero hindi ka iniwan ng kaibigan mo na yan. At kung may kaibigan kang ganyan, ipagpasalamat mo, i-comment mo sa comment section. I thank God for this person. Ipagpasalamat mo, alam nyo, ang tunay na kaibigan, biyaya ng Diyos sa buhay natin yan. Lalong-lalo pa nga kung prayer partner mo yan. Kung kasama mong naglilingkod sa ministry. I can say that there is one leader. There are leaders in the church who really stood by me. Hindi ko nababanggitin. Pero alam mo kung sino ka, kapatid. Who stood by me in storms and trials and thunders of life. It is a blessing to us, mga kapatid. Bakit? When we become loyal to God, if we become faithful to God, we become faithful and loyal to the servant of God. We become loyal and faithful to the children of God, to the people around us. Kasi ang foundation natin ng katapatan natin nasa Panginoon Diyos. Loyalty is built on devotion to God and love to others. At ang tunay na kaibigan, itinutuwid ka. Ang tunay na kaibigan, nire-rebuke ka. Ang tunay na kaibigan, ang tunay na pagmamahal, it's not a pampering love. It's perfecting love. Kaya pag itinutuwid ka ng pastor mo, mahal ka ng pastor mo. Pag itinutuwid ka ng magulang mo, mahal ka ng magulang mo. Hindi niya tinotolerate yung mga maling ginagawa mo kasi loyalty, faithfulness. Si Lord loyal sa atin, kaya tayo tinuturuan ni Lord. Kaya tayo dumadaan sa mga challenges kasi mahal tayo. Ganun ka-loyal si Lord. Hindi lang loyal si Lord sa blessing. Hindi lang loyal si Lord sa kung saan bagay. Loyal din si Lord sa pagdidisiplina sa atin. At bilang pastor, yun ang tinitignan kong pattern ni Lord. Kung talagang mahal ko ito, loyal ako sa Kanya, itutuwid ko siya. Itatama ko siya, i-guide ko siya. But so many people, they misunderstood. They misunderstood. Tandaan natin, true loyalty, ang tunay na katapatan. True loyalty is built on devotion to God and love of others. Why? Because God always rewards those who remain loyal to Him. God will always reward to those people who remain loyal to the people that He places in our lives. Nire-reward ni Lord yung mga taong tapat sa Kanya. Nire-reward ni Lord yung mga taong tapat sa mga taong inilalagay ng Diyos sa buhay natin. Ilan sa atin dito ang may tunay at tapat na kaibigan? Can I see an amen? Can I see an amen? Ilan sa atin dito? How many of us here has loyal friends? Yun talagang through thick and thin. Nandyan sa iyo. Hindi ka iniwan. Kasama mo. Maging tapat ka sa kanila. Maging tapat ka sa kanila. Nilagay ni Lord sa buhay mo yan upang gamitin ni Lord as instrument na para patatagin ka. Prayer partner mo yan. Pastor mo man yan, elder mo man yan, cell group leader mo man yan, counselor mo man yan, inilagay ni Lord sa buhay mo yan para turuan ka, para i-guide ka, para matutunan mo ang lahat ng mga bagay sa mundo. Ginagamit ni Lord ang mga tao sa paligid natin, kapatid. Pag Kristiyano ka na, bakit may pastor? Bakit may inilalagay na pastor si Lord sa buhay mo? And for sure, may discernment ka rin. Alam mo na pansarili lang ng pastor yung ginagawa niya. Malalaman mo yun eh. Pero pag alam mo na para sa ikabubuti mo, huwag mo offend. Para sa ikabubuti mo, sumunod. Bakit? God will reward those people who remain loyal to Him. And God also rewards people to those people who loyal
sa mga taong binibigay, inilalagay ng Diyos sa kanilang buhay. The truth is this, you can never outgive God, even in loyalty. Hindi mo kayang higitan, hindi mo kayang tumbasan, hindi mo kayang lampasan ang loyalty ni Lord sa atin. I hope and pray that we have learned a very powerful lesson to become a person whose loyalty is in God, a person whose loyalty is in to those people whom God places in their lives. Application sa buhay natin. I-apply natin. Maraming tao kasi alam nyo masyadong dudoso. Yung parang hirap na hirap magtiwala, hindi mo rin naman maiaalis. Na dahil marami na rin taong nanloko sa kanya. Marami na rin taong sinamantala ang kabaitan. Kaya tuloy may mga tao na hirap magtiwala. Dalhin mo kay Lord. Dalhin mo kay Lord. Kung may kilala kang tao na hirap magtiwala, i-introduce mo si Lord. Let His trust, let His faith, let His heart mold into the loyalty, into the faithfulness of God. Bakit nahihirapang magtiwala? Kasi hinuhold back eh. Pero if you die to yourself, ganito lang, simple lang, in one word, okay, in few words, pag ibinigay mo na ang Diyos, binigay mo na ang buhay mo sa Diyos, it is no longer you who live, but Christ lives in you. Yung pagtitiwala sa mga tao, ano man ang gawin nila sa iyo, God will take care of you. Sige, lokohin niyo ako. Mananagot kayo sa Diyos ko. Basta ako, mananatili akong tapat. Magiging loyal ako. I will be true. I will be true. And my loyalty will be built on devotion to God and love of others. Because I will speak the truth. That is loyalty. And I will never cause division because of this loyalty. And I will build my trust in the Lord. Tandaan natin yung life principle. No Christian has ever been called to go alone in his walk or her walk of faith. Walang isa namang Kristiyano na tinanggap mo si Lord, mag-isa ka sa buhay. Hindi ganun. Hindi. God created us. God accepted us. God puts us in His family of faith to have fellowship, to have trust, and to be loyal to one another. You can never outgive God, even in the area of loyalty. I hope nagbunga ito, nagbigay sa atin ng encouragement, inspiration. Put your trust in God. Remain loyal to Him and remain loyal to those people whom God has placed in your life. Let's pray. Magandang umaga, Panginoon. Maraming salamat muli, Lord God, sa isang napaka-powerful lesson that you have given us today. That many of us, we struggle to be loyal to one another, even in the area of marriage. That is why many marriage has been broken. It is because, Lord God, it is the area of loyalty for them, Lord God. Loyalty to each other is always the cause of division. Because they are not loyal to you, they are not faithful to you, it causes a deep root, Lord God, of disloyalty in their heart. Pero pag nilagay namin ang tiwala namin sa iyo, Panginoon, and we allow you to move in our life na ikaw ang kumikilos sa puso ng bawat isa, hindi kami nahihirapan because we know that you are always in control. Pagpalain mo ang puso ng bawat isa, Panginoon Diyos, na mawala ang mga bitterness sa puso namin. Mabura yung mga past experiences namin, Panginoon Diyos, at matuto kaming magtiwala sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. Patuloy kami maging loyal, Panginoon, sa aming church family. Patuloy kami maging loyal sa morning devotion family. At patuloy kami maging loyal sa paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Sa iyo ang papuri, we give you all the glory, the honor, and the highest praise as we pray all of these things, declaring your wonderful provision for this weekend, Panginoon Diyos. At pinagpe-pray namin, Lord God, this coming worship service,
na lahat ng mga anak mo magtitipon magsasama-sama sa pag-aaral, pagpupuri sa iyong banal na harapan. Sa iyo ang masarap na pananambahan, Panginoon Diyos. Our heart is overflowing with trust and loyalty. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong. Bumabati ng isang mapagpalang Friday morning sa ating lahat. Lagi niyong tatandaan, our loyalty depends on our devotion to God. Maging tapat palagi sa Panginoon, pagkat ang Diyos ay laging tapat sa atin. At wag na wag kakalimutan, mga minamahal kong kapatid, we are blessed by God. Enjoy your day with your family. Enjoy the rest of the day, blessed and safe. I love you all with the love of the Lord.